So, sabi ng Bible, actually, it's Jesus, no? Naniniwala tayo ang Bible. It's the Word of God, right? Sabi niya, di ba? For where your treasure is. Anong kasunod? For where your treasure is, there your heart will be also. Tama po ba? Sabi niya, sa ano yun? Nasa Matthew 6, I think. 6:21, ayun. So, kagaya nung sinabi ni Jesus, kung ano nga naman ang pinapahalagahan mo, when you treasure, yung treasure dito, hindi yung physical na kayamanan. Amen. Ayun. So, when you treasure someone, when you treasure something, pinapahalagahan mo yon. Tama po ba? So, when you treasure something or someone, nandun ang puso mo. Correct? Tama? So, pag nandun ang puso mo, it means you give your attention to that person, you give your attention to that something, let's say, your car. You have a car, pinapahalagahan mo yung car mo, you give your attention to your car. Yung maintenance niya, kung paano mo siya ingatan. Amen? Or when you treasure your loved ones, di po ba, ang puso natin nasa ating mga mahal sa buhay. So, we give our attention to them. You treasure, sabihin mo, I treasure my ministry. I have my ministry, praise God, Wave Church. So, ang puso mo nasa ministry. Tama? Bibigyan mo ngayon ng atensyon ng ministry. Ano yung mga gawain ng Panginoon. So, nandun yung heart mo. Amen? So, you give your attention. You give your time. Tama po ba? And then, when you give your time, ang time, di ba? Sabi natin, time is gold. Mahalaga yan. So, pag yan binigay mo, kailangan worth it siya. Valuable yung pinaglalaanan mo ng oras. Amen? So, sa trabaho, you treasure your work, so you give attention to your work. So, may puso ka dito. Pinagtutuunan mo yun ng pansin. Amen? So, tonight, we will give our attention to one of the most important things sa ating buhay. Ano po yun? Ang ating kaisipan. Amen? So, ang ating lesson tonight, ayan, pinamagatan nating, actually, galing naman to kay Pastor. Galing kay Pastor yung title. Sabi niya, Lifestyle Check, Thought Life. Amen? Ayan. So, let's do a lifestyle check. Diba? Tayo mga Kristiyano, believers, may lifestyle tayo. Ano yung lifestyle natin? We are worshipers. Amen? We worship the Lord. At yung lifestyle natin, kumbaga, yung mga gantong gawain, lifestyle na to, hindi na yan pinipilit. Hindi ka napipiliting mag-BS, hindi ka napipilitin mag-church, mainit man dyan, hindi ka napipilitin. It's your lifestyle. Parang yung pagising mo ng, when you woke up, hold on. Ay, sister, si Scat, si ano siya, no? Sorry. Kasi he's from Myanmar. Okay. Welcome, brother. What's your name? Ong? Parang China. Oh, okay. Yeah. Welcome, brother. Sorry if I will speak less of English and more on Tagalog. Okay. I will try, but I cannot promise. Sister Kat will translate to you, okay? Yeah. Thank you. Yeah. Well, welcome. We're glad you're here. Yeah. Praise God. Ayan po. So, nasan ako? Yeah. Let's do a lifestyle check. Our thought life is, I believe, ito yung the most important aspect sa buhay natin. Do you agree with me? Kasi lahat dito nang gagaling. Everything comes from here, right? Whatever happens in your life yesterday, today, and what will happen tomorrow, it all started with a thought. Tama po ba? It all started with thinking. So is it important to give attention to our thought life? I believe it is. Amen? Wala kayong no choice. Importante siya. Yeah. Bakit kailangan natin pag-usapan? Because our thoughts, kung ano man yan, it produces action. Tama po ba? Kung ano man yung niluluto mo dito, pag yan, in-entertain mo, whatever that is, generally, magpo-produce ng action. Actually, before the action, minsan magmamanifest sa bibig. Kagaya nung sinabi, yung verse na sinasabi ni Pas kanina, no? Sometimes we confess something na iniisip natin. Minsan, out of emotion, nakakapagsalita tayo. Amen? So, we have to be careful. So, tonight, we will study. Pag-aralan natin kung ano ang
na itutulong ng salita ng Panginoon sa ating kaisipan. Amen? So sabi dun sa Proverbs 23:7, hindi ko alam kung nilagay ko dyan. Sabi niya, as a man thinketh in his heart, so is he. Tama po ba? Kung ano yung iniisip mo, nagiging yun ka. Tama po ba? So, looking back, siguro when we are not yet believers, for me, like, previously, I'm not a believer yet. I know God, but I haven't accepted Jesus Christ before. So, yung mga panahon na kung ano yung iniisip mo, nagiging yun ka. Tama po ba? Lalo na, yung mga pinakikisamahan mo, hindi rin sila believer. So, whatever yung ginagawa nila, nagiging ikaw na din. So, kung lagi kang, let's say, inis na inis ka dun sa, irritated ka dun sa coworker mo. So, inis na inis ka, nakakainis to, pambihira. Basta nakakainis siya, inis na inis ka. So, anong nagiging ikaw? Yung itsura mo, mukhang inis. Tama po ba? It becomes you. Whatever you're thinking here, if you entertain it, it becomes you. Tama po ba? So gusto ko lang pundasyonan natin yun na totoo yun. Kung ano yung iniisip mo, whatever you put your mind into, it becomes a reality. It becomes a reality for you. Kahit sinasabi ng Bible, you are blessed. Pero kung ano-anong iniisip mo, nag-worry ka, hindi mo na-feel yung blessing. Kasi nga, iba yung iniisip mo. At kung gumaganon, pangit pala, bakit nagaganon ako? Sorry. Ayan, so you thought of something, it came to your heart, and then you become that. So, it all started with one single thought. Minsan maliit lang siyang isip, tapos dahil araw-araw iniisip mo siya, ayun, lumaki na lumaki, and then it became you. Like, what happened this week? Something happened to you this week na hindi mo maalis sa isip mo, and then it's shaping you. Kayo makakasagot niyan kung ano yon. It hinders your happiness, it hinders your joy. Supposed to be masaya ka, pero hindi kasi meron kang iniisip dito na ba't gumagano pa? Sorry. I'm sorry. I'm just saying it's about our thought. So, it's hindering your joy. Imbis na masaya ka, hindi ka nasasaya. Imbis na it's hindering your access to the wisdom God gave you. Kasi nga, tawag dito, ano yung word na-contain ka nung ano na yon, nung isip na yon. Amen? Na-overwhelm ka ng yung isip na yon. So, sometimes, peace or worry, sometimes is the result of what you are thinking. Nagkakaroon ka ng worry because yung iniisip mo, puro worry. Tama? Pero kung ang iniisip mo, let's say ang iniisip, sabi nga natin, no, whatever you're thinking, it becomes you. So, kung gano'n kung gano'n ang context, why not think of the Word of God? And then when you think of the Word of God, then it becomes you. Di ba? So, ilagay natin siya doon. If you're thinking here, it becomes you, then think of the Word of God. Amen. So anyway, there are different types of situations in this world battling for your attention. Mga news, when you hear the news, like dito sa Middle East, may gera. Hindi ka naman directly affected dun sa gera, pero nag-worry ka, tama? Like in the Philippines, may mga prediction ng earthquake. I think it happened nagka-earthquake daw ba, sabi sa Mindanao. So, syempre, kung may kamag-anak ka doon, nag-worry ka. So, hindi ka man directly affected dun sa news na narinig mo, kaso nag-worry ka, naisip mo, alam mo yon, yung nawala na yung ano mo ngayon, yung joy mo, yung happiness mo nawawala sa araw-araw kasi nakafocus ka doon. What more kung related pa sa'yo? Amen? So, yung mga yon, the devil will use those types of situations that it will make us worry, no? Sa work, let's say may news, nagtatanggalan sa work. Mayroon akong kasama sa bahay, nag-work sa Carrefour. From last year, nagtatanggalan talaga ang Magidalfo team. So every time nag-worry siya, nagtatanggalan, baka matanggal ako. Sabi ko, no, don't think about that. Think God is good. Hindi. Laging yun ang iniisip niya. Tapos few months ago, then natanggal siya. Natanggal siya sa trabaho last week, na balitaan na, sabi niya. But then again, sabi ko nga, God is good, di ba? Natanggal ka man sa work ngayon, and then mayroong magkakataon pa rin. God will give you another job, di ba? So, yun ang sinasabi ko, iniisip niya lagi na from that time na nag-start last year, imagine mo, I think once in a while wala siyang joy, lagi siyang nag-aalala, baka nga hindi siya makatulog sa gabi because of that worry, di po ba?
Tapos ayun, nangyari. I'm not saying dahil inisip niya, pero I think, di ba, kung kasi anong iniisip mo, yun ang nangyayari usually, di ba? So anyway, ayun po. So like like relationship issues din. Somebody said something bad about you. Narinig mo, di ba? Narinig mo, somebody talk about you and then galit ka. Kasi yun ang ano natin before, no? Nagsabi si sister, ganito. Dinala mo yun sa puso mo, dinala mo sa isip mo. So, ayun na, galit ka na. Amen? So, it became you. So, we believers, hindi tayo na ganon. Amen? So, let's give attention sa ating thought life. Amen? Ang ating kaisipan, binago na yung kaisipan natin. But, minsan, hindi natin napapansin, bumabalik tayo sa dati. Amen? So let's keep in mind two things lang sa ating buhay. First, our identity in Christ. Huwag po natin kakalimutan. What is our identity in Christ? Sino makakasagot? May ice candy. Ito po ang identity natin kay Christ. This is our identity, di ba? Before we are not believers, bago tayo tumanggap, we are already blessed. But on the old covenant, blessing with work, di ba? Hindi ka mabibless kung wala kang ginagawang mabuti. That is in the old covenant. You have to work, you have to be good to others, lahat gagawin mo mabuti para maging matuwid tayo sa Panginoon. Tapos pag nagkasala ka, anong gagawin? Di ba? Mag-a-atone, mag-offer. That is in the old covenant. Amen? But after the cross, amen, Jesus died for us. So ang identity natin ngayon sa Panginoon, we are already saved. Ano ibig sabihin ng saved? How are you saved? Paano? How does a saved person look like? Let me see all of you. Ayan. How does a saved person live? Paano siya? What does he look like, di ba? Ang saved kasi, magmamanifest yun sa buhay mo. So before and after. Before, lahat, there's already blessings, but you have to work for it. But if you didn't work for the good, you have curses, di ba? Sabi ng Panginoon, and Father God before. But we are already saved. It means Jesus died for us. So, if you receive Jesus, yung binasa natin kanina sa Romans, if you confess that Jesus is Lord and He was resurrected from the dead, then you are saved. Amen? So being saved is amazing. Actually, yung buhay ng isang saved, mamaya didiscuss natin. So when you are saved, you are already a new person, new creation. But it doesn't happen overnight, di po ba? Kunwari, tumanggap ka sa Panginoon ngayon. Dati pala mura ka. Nagmumura ka, di ba? Bukas ba hindi ka na magmumura? Nagmumura ka pa din, di ba? Kasi yung nabago muna, yung spirit. So, ang mangyayari ngayon, bukas, nagmumura ka pa din, pero kung i-continue mo yung pagkinig ng word, pagbabasa ng word, nagkakaroon ka ngayon ng power. Let's say, ang nagmumura ka everyday, 20. So, next day, maybe, mga 19 na lang. So, at least, that's progress. Nabawasan ng isa. O, tapos, syempre, nag-a-attend ka ng BS, nakikipag-fellowship ka, kagaya nung preaching natin last time, fellowship with co-believers. Nababawasan, naging 15 na lang ang mura mo per day. Diba? Tama? So, there is progress. There is progress. You're not cursing, you're not saying bad words anymore. So, there is progress. Ganon din po, kasi ang nabago, yung ano pa lang, yung spirit. So yung mind, soul, and body, babaguhin pa lang. And how does that work? By the renewing of the mind. So let's look at Ephesians 4, verse 22 to 24. Ito, package deal na ang sinabi dito si Paul bang nagsulat nito pa? Sabi ni Paul, yeah. Sabi diyan, throw off your old sinful nature and your former way of life, which is corrupted by lust and deception. Instead, let the Spirit renew your thoughts and attitudes. Put on your new nature, created to be like God, truly righteous and holy. Look at the progression. First, throw off your old sinful nature.
kailangan mo nang tanggalin mo na, kalimutan mo na yung sino ka noon, nung bago ka tumanggap sa Panginoon. Tama? Paano mo yun kakalimutan? Through renewing of the mind. Amen? So renewing of the mind, this is our topic today, yung thought life natin, yung ating kaisipan. Kailangan yan mabago. Yung kung paano ka mag-isip noon, noon, lagi ka nag-iisip ng, minsan, yung inggit ka, ganyan, gusto mo, yung kapatid mo, pag nakikita mong nabibless, ayaw mo yun eh. Gusto mo, pinagdadasal mo pa nga na maano siya or whatever, yung ganon tayo mag-isip before. But now, no, renewing, lifestyle, is a lifestyle then we must choose to embrace. No? Instead, renewing of the mind. But let the Holy Spirit, ano sabi niya dyan? Let the Holy Spirit renew your thoughts. Nag-uumpisa kasi talaga siya sa pag-iisip. So, kailangan, we must be very careful sa the way we think. The way we think before is not the way we think now. Amen? May magpapatuloy po ba niyan sa inyo? Amen? I believe all of us now, our way of thinking before is very, very different from way of thinking ngayon. Tama po ba? Dati, ako magagalitin. I'm testimony. Magagalitin ako noon, promise. Ayun, alam ni Adrian, nag-amen siya. Siya naman, dati pikon. Pero ngayon, hindi na. Amen? Ako nag-testify sa kanya, di ba? Back to you. Ayan, hindi. So, what I'm saying is, the way we think before, iba na ngayon. Now, if the way you think before and the way you think today is still the same, parang hindi may mali, di ba? Kasi ang sabi ng Bible, when you receive Jesus Christ, may mababago sa'yo. Siguro minsan hindi mo muna mafe-feel sa umpisa, pero definitely may mababago sa'yo. Kasi tumanggap ka ng salita and the Word of God is alive and active sa ating buhay. Amen? So pag hindi pwedeng hindi merong mabago sa'yo. Siguro lang, ayaw lang natin tanggapin minsan. Kasi our life before is more on carnal. It's more on, in-enjoy natin kung ano yung gusto ng flesh. Kasi masaya eh. Masayang mag-tugs-tugs, masayang alam mo yung click, yung mga ganon, masaya. Pero, hindi yun ang temporal lang. Oo, masaya, but temporal. Di po ba? Iba yung naibibigay ng buhay natin ngayon because we are at peace. Di po ba? When you receive Jesus Christ, because Jesus is the Prince of Peace, so may kapayapaan ka sa buhay. Amen? So sabi niya, throw off your old nature and former way of life. So yun nga, yung way of thinking natin before, it's very different from the way you think ngayon. Dati pag may kapatid ka, ginejudge mo agad, di ba? Usually pag may nangyari, nagkaganyan si sister, ba't kaya nagkaganyan siya? Ano na naman kasi pinagagawa? Ganon. But ngayon, hindi na. Siguro, hindi niya, parang iniintindi mo ngayon, you're putting yourself on that person's shoes. Before, dinijudge mo, kasi ganyan siya, kaya yun ang nangyari sa kanya. So, imbis na pag-pray mo, lalo mo pang dinadown, di ba? So now, it's different. Laging pumapasok sa'yo ngayon yung the way the Spirit works in your life. Hindi ka nagja-judge, ipagpe-pray mo pa yung kapatid mo, and then you can give advice, na mabuti ang Diyos, whatever you're experiencing right now, it's temporary, dadaan lang yan. So, nakakapag-share ka pa ng word ngayon. Amen? So, before we are blessed, but all are based on our works, sa Old Covenant. But now, we are a saved person, and a saved person, ang saved na tao, he lives his life according to the will of God. Yung nakakatanggap na siya ngayon sa Panginoon. Yung capable na siya na tumanggap sa Panginoon. Kung ano man ang sinabi ng Panginoon na blessings. Amen. Ang dami nating, actually yung kanina nagpa-praise and worship, I can't help but really in awe of the Lord, yung napakabuti niya. He died for me. I was a sinner but He died for me. Diba? Parang hindi ka ba kaya yung sabi ng verse, diba, Romans 2:4, the goodness of God will lead you to repentance. Hindi nyo ba alam yon? Kasi nagkakamali ka, God still, pag bumalik ka sa Kanya, pinatatawad ka niya. Amen? Hindi naman yung sinabi nagkamali ka, kalas. Hindi. And then again, hindi mo na rin yung mind mo, nakalimot ka na naman, nakagawa ka ng kasalanan na naman. But then you come back to God. Kasi pinatawad ka na. So God is so good to you. Hindi mo ba yun marirealize? Kaya ito sinasabi,
Not knowing that the goodness of God leads you to repentance. Di ba sabi niya gano'n, God is so good to you. Kapag hindi mo pa na-realize yun, babalik at babalik ka na naman dun sa dati mong gawa na sino po ba ang nahihirapan kapag bumabalik tayo dun sa dati nating gawin? Tayo din naman, di ba? Tayo din naman ang nahihirapan. And God is so good, hindi naman niya tayo iniiwan, andyan lang siya. Tayo lang naman ang minsan. Dahil nabablock tayo ng yung mga ano ba tawag dito? Yung mga nasa paligid natin. So, marami kasing influences that affects our thinking. So, we have to be careful. We have to filter whatever is coming into our minds. Amen? So, what is the first thing that you need to do to renew your mind? To make the decision to change. Kailangan mong magdesisyon. Hindi naman sasabihin ni Lord, oy, mag-renew ka ng mind, di ba? Hindi ganon. You have to make a decision. Kasi may freedom tayo to choose. Di po ba? It's a no-brainer. Anong sabi doon sa Deuteronomy? Sabi, di ba, sabi doon, I lay upon you life or death. Blessings or curses. It's a no-brainer. Anong pipiliin mo? E di life, di po ba? Ay, napakasimple si Scott. E di life ang pipiliin ko. Napakasimple, blessings ang pipiliin ko. Amen? Which is true. Pero ang nangyayari, minsan, hindi natin napapansin, kahit na, simple lang yan, I choose life. Pero, dahil sa actions na ginagawa natin, hindi natin napapansin, ang choose natin minsan, death. Di ba? Ang choose natin minsan, nandun tayo sa mga curses. Yung, nagkasala ako na, galit na sa akin si Lord. O, anong sabi ng Bible? Di po ba? There is now no condemnation to those who are in Christ. Pero nafe-feel mo yon, di ba? So parang yun nga, napakasimpleng sabihin, basahin ko ang Bible, simple lang, I choose life. But, application, it's very difficult. Pero sa atin, hindi na yun dapat mahirap. Madali na siya kasi andyan ang Panginoon, andyan ang Holy Spirit to guide us. But we have to make the decision to change the way we think. Amen? Change is not simply learning, but allowing a transformation to take place in our thought processes. Hindi lang siya learning na, kailangan mag-renew ng mind. Bukas, i-renew ko ang mind ko, di ba? Parang hindi pwedeng, puro ka lang salita, i-renew ko bukas, and then, the next day, parang diet lang yun magda-diet na ako bukas. Bukas na lang. Di ba? Diet ako, bukas na lang. O, weekend kasi, so start ako Monday. Ayan, di ba? So parang ganun din. Sometimes we are not aware na napapalayo na pala tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi natin napapansin yon. Tapos may mga signs na nga tapos ini-ignore natin because we really enjoy yung dati natin kasi. Pero praise God, sa atin dito wala na yon. Amen? Ang na lang talaga natin is to be careful on what we are putting in our mind, di ba? Minsan nakakapanood ka. Let's say, siyempre sa social media, ako rin nagbabrowse din ako ng mga sa FB, TikTok, whatever. Nag-i-enjoy ako sa mga Pero hindi lahat papaniwalaan mo. Amen? Kasi merong mga time na, ganito pala, ganito. Sa atin, believer, hindi na nangyayari sa atin yun. Whatever nasabihin ng mundo. Because we are not for this world. So we will not conform to the pattern of this world. Di po ba? Kasi anong pattern ng mundo? Pagka gumawa ka ng masama, may parusa ka. Amen? Yun ang pattern. But of course, there is law of the land. Talagang pag merong kang ginawa, of course, makukulong ka, may punishment. What I'm saying is, dun sa buhay natin, pag nakagawa ka ng kasalanan, hindi yung parang wala na, hindi ka na matuwid sa Panginoon. We are made right with God because of Jesus Christ, because of believing in Jesus Christ. Hindi mo magagawa yung, I will obey the law so I can be right with God. No, we are made right with God dahil tayo ay naniwala sa Panginoong Hesus. Sabi ng, hindi ko ata nilagay dyan, natandaan ko lang, sabi doon sa John 6:29, sabi ni Jesus doon, John 6:29 ba yun? This is the only work, this is the work of God that He wants only for us to do. Believe in Him who He sent. Yan lang ang kailangan natin gawin. Maniwala dun sa pinadala niya. Sino yung pinadala niya? Si Jesus Christ. So maniwala lang tayo sa Kanya, kagaya dun sa sinabi na, dun sa verse natin kayo na sa Romans. So make the decision to change your mind. Amen?
you have to decide. Kasi hindi i-decide ng friend mo sa'yo yan. Kahit pa sabihin niya, oh friend, magbago ka ng the way you think para sa ikabubuti mo. Because that's the will of God to you. Hindi yan maano sa'yo. Kailangan, you have to make that decision. And don't make it tomorrow. Now. Make the decision now. Amen. Ano pa? Pangalawa, submit your will to God's will completely. Nagagawa niyo na po ba yon? Yung submission sa Panginoon? Noon, hindi ko yan kayang gawin. Noon. Oh God, I give this to you, I submit. Tapos hindi ko rin sinusunod. Sasabihin sa'yo ng Holy Spirit. Kasi sabihin niya, ganito gawin mo anak. But then, hindi ka sumusunod. Amen? So, hello? Ayan. Submit your will to God's will completely. Hindi 50%, hindi 75%. 100%. Amen? So, pag sinabi ng Panginoon, paano malalaman na sinabi ng Panginoon? Nasa word niya, di ba? Nasa Bible. So, everything, kung may plano tayo, kung may dinidesisyon tayo, ask for His wisdom, ibibigay niya ang sagot. Nasa Bible. Amen? Doon mo malalaman na ito ang gusto ng Panginoon. Hindi yung, kasi kung hindi ka nakikipag-usap lagi sa Kanya, kagaya ng sabi ni Paz, hindi mo talaga maririnig yung still small voice. Amen? O kaya may marinig kang boses, pero baka hindi siya yon. Ngayon, malalaman mo naman na hindi siya yon. Kasi kung ang sinabi sa'yo, alam mo agad na, iba, no? You know it's not God. Amen. So go to the Bible. Go to His Word. Amen. So submit your will to God's will completely. Third, kailangan mo ding magkaroon ng desire, have the desire to change. Amen. Kasi kung wala kang desire to change, yun nga, sasabihin mo, okay, I will renew my mind. Pero wala ka namang desire talaga. Parang sinabi mo lang na ganun. Walang mangyayari because there is no desire. The things we pay attention to exert great influence on our desire to change. Kaya kailangan, kung ano yung binibigyan mo ng atensyon, kailangan it's worth your time kasi valuable ang time natin. Amen? So we must pay attention to God than to the world. Kailangan anong kailangan? Actually, hindi siya kailangan eh. It has to be, we want. It has to be, we want to know God more. And we want to experience God more, di ba? Ay, yung kinanta natin kanina, inawit pala, kinanta. Tama ba yung word na kinanta? Sabi niya, I've seen it, di ba? I've experienced it, yung kabutihan ng Diyos. So, aalis ka pa ba? Amen? E di, sabi ng Bible, marami pa tayong kailangang marami pa tayong dapat na maranasan na galing sa Panginoon. We just have to yung lumalim pa tayo sa Kanya, kilalanin pa natin siya. Kung hindi mo pa ganun kakilala ang Panginoon, kilalanin mo pa siya. Napakabuti niya. Maiiyak ka na lang minsan pag nagpe-praise and worship, tapos yung mga lyrics ng song, ma-feel mo, oo nga, Panginoon, napakabuti mo. Diba? Marirealize mo doon kung gaano siya sa kabuti sa buhay mo. May mga nangyari mang hindi mainam sa buhay mo, pero andito ka pa din, diba? God is good. God is good. Kaya tayo nakakaranas ng hindi mainam sa mundong ito. Because sinabi naman ng Bible talaga yon. We will have trouble in this world. But take heart. Di ba? Yung manifestation ng word sa atin, makikita mo yan sa the way you talk, no? Kung paano ka nang magsalita. Si Ate Jo, ganun lang talaga siyang magsalita. Yung galit siya lagi ang tono, pero hindi siya galit. Di ba? Ako nabibless sa mga bago nating before na mga kasama ngayon na pag nag-Bible study, mag-attend po kayo ng BS, marami po kayong maririnig na testimony tungkol sa kabutihan ng Diyos. God is really good and you will see how the Word of God work on their life. Kung paano iti-testify nila, gumalaw ang salita ng Panginoon sa buhay ko. Dati ganito ako, ngayon ganito na ako. Di po ba napakainam pakinggan na ang mga nababagong buhay gawa ng salita ng Panginoon. Di po ba? So, that's how the Word of God ang ginagawa sa buhay natin. Binabago tayo. Binabago tayo from glory to glory to glory. Amen? Hindi yung parang, minsan siguro masasabi mo, hindi, okay na ako. Hindi ko na i-renew ang mind ko, save naman ako eh. Tama po ba? Tama yun, di po ba?
Yes, you are saved. The moment you accept Jesus Christ as your Lord and Savior and believe that He was risen from the dead, you are saved. Amen? Pero kung ayaw mong i-renew ang mind mo, sabihin mo, no, okay na ako, saved naman ako. Yeah, it's true, you're saved. Pero hindi mo mararanasan ang buhay. No, eternal life na dito pa lang sa lupa na dapat mo maranasan, hindi mo mararanasan. Doon ka pa rin doon sa dati, but you are saved, I know. Pero bakit gusto mo pa yung gano'n? Di ba doon ka na doon sa kung saan ka makakaranas ng may sabi na, all of the heavens rejoices because you are saved. Di ba? Nagsasaya ang langit. Isa lang tumanggap at maligtas. But you only have entered the doorway of your relationship with God and His kingdom. Pag ayaw mong i-renew ang mind mo, ayaw mong pabago yung kaisipan mo, save ka, pero parang sabi niya, nakatayo ka lang dun sa harap ng bahay. Parang nandun ka lang sa doorstep. Okay, I accepted Jesus. Okay, I'm saved. Tapos nandito ka lang. Ang dami mong dapat na, pag pumasok ka sa bahay, marami kang may experience doon. All the goodness of God, all the blessings and everything. Pero hindi mo mararanasan kasi ayaw mong pumasok. Because you don't want to renew your mind. Amen? Nandun ka, there's plenty more to learn. There's plenty more to discover. Maraming blessings pa na madidiscover mo. Pero ayaw mo kasi. So there's so much more in God's house to learn and experience. It's done through renewing your mind. So kailangan yun. Sasabihin ko ngayon, we really need to. Kasi yun ang magi-start ng pagbabago mo eh. Ang pagbabago mo ng kaisipan, doon magi-start na nagbabago ang buhay mo ngayon. Doon sa mga dati mong, let's say, dati pag may problema, tuluro ka na. Amen? Kung ano-ano nang iniisip mo, kung saan-saan ka na nagpupunta, hindi ka na makatulog, pag pumikit ka lang pagising mo, 6:00 na, hindi ka pala natulog. But now, may problema ka, you are relaxed. Hindi naman relax ka because binigay ko na kay Lord, I will sit. Hindi ganon, di po ba? Relax ka kasi alam mo, may gagawin ng Panginoon. Dun sa problema mo na yan, di ba? That is what you call the rest, yung rest na sinasabi natin ng Bible, no? To enter the rest of God. Relax ka kasi I know God is, kasi siya ang Diyos. Sabi ni David, ano bang verse yun? Ang sabi ni David dun sa, hindi ko alam kung Proverbs o Psalm. You are my God. Ikaw ang Diyos ko. So, I will trust you. Diba? Sabi ko nga, actually, nangusap sa akin yun. Oo nga, sabi ko, Lord, ikaw ang Diyos ko eh. Ikaw ang gumawa sa akin. So, magtitiwala ako sa'yo. Kung ano yung mga promises mo, I know you will do it. Di ba ano yung kinawit natin kanina? Anong nakalagay doon? Sinabi mo, so papaniwalaan ko. Sinabi mo, gagawin mo. Di ba? Pag gano'n ang confession mo everyday, yun ang lagi mong ilagay sa isip mo. Yun ang magiging ikaw. Ikaw ay isang anak ng Diyos na naniniwala sa Diyos mo. Na naniniwala na ang Diyos mo mahal ka. Na naniniwala ang Diyos mo hindi ka pababayaan. Amen? So yun ang lagi mong ilagay sa isip mo. And believe me, it works. It works wonders. It works miracles. Kung ano man yung nasa isip mo na bumabagabag sa'yo. Give it all to God. Amen? So the next thing, sabi natin ngayon na, keep in mind, no, to be the identity in Christ. Kailangan nating, sino ka sa Panginoon? Sino si Jesus din sa'yo? Yun ang first. Second, we focus or we give our attention to the finished work of Christ. Amen? Ano yung finished work of Christ? Ano po yun? Ang finished work of Christ, unang-una, di ba, ang salvation. Tinapos na niya. Amen? Tinapos niya lahat doon because He died for our sins. Ano pa ang finished work ng Panginoon? Nandun na ang healing, deliverance, prosperity, victory, joy, peace, everything else. Amen? Na kailangan natin sa buhay natin. Tinapos na niya at yon naging atin nung siya ay namatay sa krus. Amen? Lahat ng yon naging atin, healing especially already finished and ready for us to claim. So nung namatay siya doon, eto na ngayon ang mga promises. Andito na sila lahat. Eto na ngayon ang prosperity, victory, healing, joy, peace is ready for us to claim. So you have to claim it. Hindi yan, alam mo yon, hindi yan
Bibigay sa'yo. No. You have to claim it. Amen? Ready na sila. But, if you don't claim it, syempre, the devil, alam mo na. What else is there in the finished work of Christ? We have now the authority over the devil. Amen? Pinag-aralan na natin yon. We have the authority. Don't let the devil deceive you. Yun ang mga, niya, di ba? Yun ang kanyang gawain. Don't make the job of the devil easy. Kasi pag bumigay ka, napakadali sa kanya. Amen? No, we have authority over the devil, di ba? Binigay ng Panginoon yun sa atin. Pagka may naiisip ka na hindi mainam or alam mo hindi tama ang iniisip mo, resist the devil. Ano sabi ng Bible? Resist the devil and he will flee. Tingnan mo yung katabi mo. That is not the devil. Ayan. So, resist the devil. Actually, hindi nga naman siya aalis kung hindi mo siya i-resist eh. If you don't believe, you don't have the power, hindi mo siya mariresist. So you have to believe. Believe in Jesus. Believe in His finished work. Believe na by His blood you are healed. Believe we are already walking from victory. Yung mindset na yon, we have to set our mind. We have to focus our attention on the finished work of Christ. Di ba? Kasi nandito na eh. After the cross, wala na yung mga curses na yan. Yung sa Old Covenant. It's all blessings. Kaya lang hindi natin ma-claim minsan dahil there is some hindering. There is some hindrances in between. You know what are those? The thoughts that we are keeping in our mind. Na yung mga kaisipan natin na hindi mabago-bago. Yung mga kaisipan natin na yung kasama ko sa work, this week lang, no? Merong nangyari sa client niya, nagkamali sila ng reporting. Tapos, hindi naman niya partly fault, siguro 50-50 fault niya. E di sabi niya, hey, ganyan-ganyan. So, galit siya. Sabi ko, ano bang mangyayari niyan? Gagawin mo pa din? Yeah, gagawin ko pa din. O gagawin mo pa din pala. So, ginagawa mo na, hayaan mo na, tapos na eh. Tapos, di okay na, tapos, mamaya, sabi na naman, hey, galit na naman siya. Sabi ko, si Alice. Sabi ko, akala ko tapos na, di ba? So, sabi ko, kung dadalin mo yan hanggang mamayang gabi, hanggang kinabukasan, sabi ko, masisira ang araw mo, masisira ang linggo mo. Dadalin mo kasi siya eh. Ngayon, kung sabi ko, ginagawa mo na rin lang eh. Tatapusin mo na. So, might as well, gagawin mo na, tapos na. Huwag mo nang isipin na, di ko naman kasi ganun tayo, di ba? We have that tendency, di ko naman kasalanan to, di ko naman trabaho to, eh. Bakit kasi, alam mo yung ganon? Pero praise God, ganun kasi ako dati, kaya alam ko. Believe me, everything I'm telling you, from my past life, from our previous life before the believer, na-experience natin lahat yan. I know. All of us, we experience all those things. Kaya, yung mga yon ang nagiging base natin, looking back, ano bang buhay mo noon? Kayo makakasagot niyan. Looking back, my life before and my life now as a believer, napakalaki ng difference. Ang layo. And then, ayoko nang balikan yon kung ano ako noon. Kasi, noon, wala man akong peace of mind. Ngayon, I have all the peace. Kahit ngayon, may mga balita akong naririnig, financial man yan, relationship, physical, kung may karamdaman. I know God is with me. I know kahit hindi akong may karamdaman, I know hindi niya pababayaan. Banggitin ko na rin, alam naman natin si Sis Mika, nung nabalitaan ko na nagkaroon siyang ganon. I mean, hindi ako nag-alala para sa kanya. Alam ko, Lord, may gagawin sa kanya. Alam ko, hindi mo siya pababayaan, di po ba? Tapos may nagpa-prayer, ando na yung mga prayers natin. So kasama sa prayers, yung hindi lang yung healing niya. Siyempre, pati yung provision dun sa kanyang pangangailangan. Praise God, di ba? Praise God, hindi nila kailangan bayaran lahat ng bill niya. So I'm sharing this para ma-testify din sa inyo gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Hindi siya madamot and He's capable. God is capable, di po ba? Hindi siya madamot. So I mean, yung kapayapaan mo ngayon, yung peace of mind mo, number 1 sa atin ang peace of mind. Amen? Minsan kahit wala kang pera, pero may kapayapaan ka. Di po ba? Siyempre, masarap ang may pera. Amen? Lalo na kung uwi ka ng Pilipinas. Of course, yeah,
masarap ang may pera. At binigay naman ng Panginoon yan, yung pera na yan, for us to use, di ba? Pero what I'm saying, nagigets niyo yung ibig ko sabihin, no? Minsan wala kang pera, yung 2 weeks before sahod, sakto na lang pamasahe mo. Pero tingnan mo na, nakakarating yung sahuran, hindi mo alam saan galing yung pinangkain mo, o saan galing yung pinamasahe mo ng metro, di po ba? Ganon kabuti ang Diyos. Yun yung sinasabi ng Philippians, yung transcends all understanding. Yung kapayapaan na meron ka, hindi mo yan maintindihan. I don't understand. Bakit ako payapa? Ikaw ba magtataka? I don't understand why I'm peaceful. Hindi ako nag-aalala. Kasi nga, ano ka na, yung buhay mo nasa Panginoon na kasi, di ba? Yung ano ka na sa Kanya, yung parang close ka na sa Kanya, Lord. Kumbaga yung relationship talagang personal na personal. Make it personal relationship with God. Hindi yung dahil pinilit ka lang. No, make it personal. Our relationship with God is personal. Diba? Kahit anong pinagdadaanan mo, pagpipray lang kita, pero ang relasyon mo, sa'yo pa rin yun. Pagpipray ka ng mga pastor natin, pero ang relasyon mo, sa'yo pa rin yun. It's between you and God. It's between you and God. Kaya pag nandito tayo, huwag tayong mahihiya na purihin siya. Ito lang yung time na makakalundag ka, takbo ka, makakasigaw ka. Sa bahay, hindi ka masisigaw. Baka sabihin, ano nangyari sa'yo. But, praise God, no? We are now. So after the cross, we should be enjoying our life. Relax, worry-free. I'm not saying you don't worry. You still worry when something comes up. You still worry, but the worry is less. The word of God in your life is more. It's bigger now than the worry na meron ka. Tapos, we have to have this peace of mind resting on His finished work. Anong sabi dyan sa Hebrews 4:10-11? Anong oras na? Oh. I still have 10 minutes. Ayan. For the one who has once entered his rest has also rested from the weariness and pain of his human labor, just as God rested from those labor. Okay, let's fast forward. Sabi niya dito, let us therefore make every effort to enter that rest. You know, yung kapahingahan sa Panginoon, hallelujah, praise God, napakasarap. When you are rested in God, you know, isa sa resting in God, yung, isa sa resting in God? Yun nga, yung mayroong kang peace of mind, you have all those problems sa Pilipinas man or dito, but still, hindi ka tuliro. Kasi nandun yung focus mo sa Kanya. So, we have to focus our attention on the finished work of Christ. Hindi, tinapos na ni Lord to eh. In the spirit realm, it's already done. It's a done deal. Di ba, Liam? Yeah. Amen? Amen. Ayun. It's already done deal. Tinapos na niya dun sa cross. It's already finished. All we have to do is claim it. Amen? We have to, kailangan mag-manifest yun sa buhay natin eh. Pag hindi mo yung pinaniwalaan, hindi magmamanifest. Amen? So, let's enter that rest. When you enter that rest of God, nothing else matters. Kahit ano pang balita ang dumating sa'yo, o magtatanggalan. Yeah, it's sad to hear, pero I know, I have a big God. Diba? Hindi niya ako pababayaan eh. Parang talagang yung trust mo sa Panginoon, nandun na. Diba? Yung sabi ni Pash, yung anchor mo nasa Kanya. Hindi ka, kahit anong hangin, kahit anong bagyo ang dumalo dun sa barko, hindi ka matitinag because you are anchored in God. Amen? Don't let that anchor go. Jesus. Don't let Jesus go. Actually, hindi naman siya umaalis sa atin eh. Nasa atin siya. Minsan, hindi lang natin siya na-feel because, yun nga, maraming mga influences sa ating kapaligiran ang ginagamit ng kaaway na para hindi natin siya ma-feel. Pero ang totoo nun, nandyan lang siya. So yun po, let's keep in mind our identity in Christ, who we are in Christ, and focus our attention on His finished work. Tapos na eh. Tapos na. Enjoyin natin ang buhay. Sabi mo, no, sis Kat, nasasabi mo lang yan kasi maganda ang work mo, maganda ang sahod mo, o wala kang problema. You don't know kung wala akong problema o meron. Di ba? You don't know that. Pero, you cannot say na nasasabi mo lang yan. Hindi, I can say, nasasabi ko to because of God. I can say all these things
hindi mahirap maging Kristiyano because of God, I have. Because of my knowledge and the belief I have sa aking Panginoon na isa ang ating Panginoon. I can say all these things because I experience Him in my life. So ayoko nang mawala sa kanyang anong tawag dito? Presensya. O, di ba? Nasa umbrella tayo ng Panginoon. Ito yung payong ng Panginoon. Huwag kang aalis doon. Di ba? Pag umalis ka, it's your choice. Kaya nga, it's our choice, di ba? Ngayon, yung mga choices natin talaga, we have to be careful. Whatever is sa ating isip. Minsan kasi may niluluto ka sa isip mo lalo na, don't be led by emotion. One more thing, don't get led by emotion. Di ba sabi ng Bible, we have to be spirit-led. Let the Spirit of God. Pag nag-lead ka ng emotion mo, di ba, ang sabi nga, huwag kang magdesisyon kung ikaw ay masaya, huwag kang magdesisyon kung ikaw ay galit, huwag kang magdesisyon kung ikaw ay malungkot. Kasi all those decisions na gagawin mo when you're experiencing those, definitely hindi tama. Amen? Hindi magiging tama. Pero pag ang decision mo, spirit-led, syempre, pupunta ka sa Word muna. Lord, ito po ang aking, idulog mo kay Lord, di ba? So, mangungusap sa'yo ang Word, di ba? Ano bang sabi ko sa Word? Magkakano yung verse ngayon sa'yo, ganto. So yun, magkakaroon ka kayo ng wisdom, di ba? So, don't be led by emotion. O kaya yung sasabihin mo, hindi ko feel si Lord ngayon, parang hindi ko siya na-feel. No, hindi, ang relasyon sa Panginoon, hindi by feelings. Amen? It's our belief sa Kanya. Hindi yung parang hindi ko na-feel si Lord ngayon, wala siya. Hindi po through feelings ang relasyon natin sa Kanya. Amen? So, after the cross, yun nga sabi ko, we should be enjoying. Enjoy your life. My dear brothers and sisters, enjoy your life, but be led by the Spirit. Amen? Anong gusto nyo? Mag-enjoy kayo sa life? May enjoy mo, pero parang temporal lang, di ba? Pero yung the enjoyment that we are talking about every day is yung nasa presensya tayo ng Panginoon. Andun yung kapayapaan, andun yung joy, di ba? Amen? So dito na po ako magtatapos sa verse, Isaiah 26:3 and 4. Ang sabi dyan, you will guard him and keep him in perfect and constant peace, whose mind, both its inclination and its character, is stayed on you. Because he commits himself to you, leans on you, and hopes confidently on you. Ibig sabihin nun, yung mind, nasa sa kanya, tama? So, pag nasa sa kanya, meron kang peace and protection from God. Di po ba? So, kahit paano mo siya basahin, papunta doon o pabalik doon pa rin siya pupunta sa meron kang protection at meron kang kapayapaan. Meron ka lang kapayapaan kung ang iyong kaisipan ay nakatutok sa salita niya, ay nakatutok sa Panginoon niya. Amen? So, let's focus our attention on the things that matter. Meron pala akong na-miss dito ng verses. Ano lang naman, guidance, tulong lang na, sabi sa Colossians 3:2, Amplified, hindi siya classic. Set your mind and keep focus habitually. What does that mean? Habitually, ulit-ulit. Amen? Yeah. On the things above, the heavenly things, not on the things that are on earth, which have only temporal value. Amen? So, ang daming verses sa Bible, tinuturuan tayo ng Word. Kung paano tayo mabuhay. See? Set your mind and keep focus habitually on things above. What are the things above? Lahat ng mga spiritual blessings, lahat ng mga makakatulong sa buhay nating Kristiyano. Set your minds on those things and not on things that are on earth. Amen? Isa sa mga things na nasa earth, mga physical things. I'm not saying, don't get me wrong. Lagi ito rin sinasabi ni Paz. These material things, hindi yan masama. These are not bad things. God gave them for us to enjoy. But, don't let those material things maging focus mo. Don't let those na ma-still enjoy mo. Let's say, gusto mo ng iPhone 16. Pag hindi ako nagkaroon ng iPhone 16, hindi ako masaya. Yun ang nag-steal ng joy mo. Sabihin, ang joy mo nandun sa iPhone 16. Binilan ka ng 17. Meron na ba? Wala pa. iPhone 32. Ayan. So, those material things are not bad. But,
Pag nag-focus ka doon at masaya ka, ay hindi ka masaya dahil wala yon, then hindi yun ang tama. Amen? So anong sabi ng Bible? Si Paul, ang sabi niya, ako gusto ko yung kay Paul kasi na-realize ko to recently sa buhay ko. Since last year, yung contentment. Amen? Ganon din ako dati. Parang gusto ko rin meron akong ganon. Pero what I will do, if it's beyond my means, gagamit ka ng card. Don't get me wrong, ina-explain ko. This is my own personal experience, pero I'm sharing to you kung paano siya nagamit. So, bibili din ako noon. And then, siyempre, minsan, nag-spend ka above your means. So, nagkakaroon ka ng mga backlog sa budget. Yung mga nagbabudget dito. So, yung mga nagbabudget, ayan. So, pag makikita mo, negative sa ilalim, di ba? So, it went after a while. And then na-realize ko, oh nga, Lord, pinarealize sa akin ni Lord, contentment, di ba? Si Paul, sabi ni Paul, naranasan kong magkaroon. I experience being, yung having, and not in want, di ba? Na-experience kong nawalan. Pero, whatever, dun sa dalawa, kontento ako, sabi niya. So, na-realize ko siya, oh nga, Lord, kontento ako. So ngayon, ang buhay ko, kaya isa sa na-release ako sa ganun. Nagkaroon ako ng more peace dahil dun sa contentment. Kasi ngayon, whatever, I'm not saying it's wrong to want. Pero personally for me, hindi na ako nag-want ng mga bagay na, kasi nga, I'm contented with my life. O, kung meron ito, mabibili ko, yeah, I'm fine, thank you, Lord. Pero kung meron ito, hindi ko na, parang nag-iba na rin yung concept ko sa mga bagay. Yung parang hindi na rin ako nag-want ng mga bagay. You understand what I mean? Yung, nakontento na ako sa buhay with God. Dahil may Diyos ako, kontento na ako sa buhay ko, di ba? Yung alam ko, hindi niya pababayaan, ang pamilya ko, hindi niya pababayaan, ang mga kaibigan ko, ang ministry ko, hindi niya pababayaan, di ba? So I'm really, really happy the way my life is going now because of the Word of God. And I don't let my emotions lead me. Dati talaga, emotion ang nag-ano sa akin. Kahit na may word na ako, may times na ang emotion ko ang nagdidesisyon para sa akin. But now, I can testify. I'm not being emotionally led. I am spiritually led, and praise God. So, I'm preaching this to you as a lesson din sa akin and to all of us na keep God in mind. Let's keep our mind focused to God. Focus on His finished work. Kaya ngayon, para si devil, walang puwang. Amen? Kasi pagka yung isip mo, hindi mo binago, and the renewing of mind is every day. Amen? Do you agree? Amen. Every day po yan. Hindi yung na-renew ka today, bukas hindi ka na magre-renew. You have to renew. Every day we renew our mind. Kasi every day ang kaaway, may pinupukol sa atin. So we have to renew every day. Amen po? So let's keep in mind our identity in Christ and focus on the finished work of Christ. And sabi dun sa, yung last verse natin, pakilagay ulit. Let our mind be stayed, di ba? Sabi niya, stayed on God. Wag nating aalisin ang ating kaisipan sa Kanya. So we will have His protection and perfect and constant peace. Constant, ibig sabihin, hindi nagbabago. Amen? Kapayapaan kasi pwede magbago yan, depende sa iyo eh. But for God, hindi. Amen? So, yun lang po. Let's focus on Jesus Christ. Amen? Praise God.